Hello guys! Welcome back to ZNZ Mini Garden from Cagayan de Oro City. So for today, quick update lang dito sa ating mga naka-ROS na succulents. So ganito yung setup nila sa labas ng fence ng bahay namin. And then eto first is si Hakohu. Si Hakohu, known to siya na mabait sa lowland. So hindi siya mahirap buhayin dito sa lowland guys. So pwede to sa mga nasa cities or sa mga mainit na lugar. And the next is si Veltana. Ayan, Veltana. Hindi siya ganong stress kasi medyo makulimlim dito sa Cagayan and palaging maulan. Next, eto si ating Bainesi. Ayan. Oh, napakalaki na neto guys in actual and madali lang siyang magbigay ng babies. Ayan, nasa ilalim. So, ang ano pala natin, soil mix natin dito is garden soil mix with rice hull. Ayan, another by Nessie guys. Oo. Next is si Bright. Ayan, clumping na din si Bright natin and medyo ano na siya, pa-stress na siya. Nag-video ako ngayon kasi hindi umulan. So para makita ninyo, yung iba kasi kapag maulan nawawala yung stress nila na kulay. So, ito pala yung patungan nila. Sinadya ko silang parang maka-elevate from the cement or sa kalsada kasi para merong proper airflow sa kanila. Hindi sila malata. Tawag ba sa malata? Hindi sila magmashi yung roots. Oh, and then ito si koala yun. Ito si Victor Cane. So, si Victor Cane, para siyang si ghost plant. Oo. Ayan, diba? Para siyang si ghost plant kasi medyo pinkish-pinkish din yung tip niya. Ito naman, para ding si ghost plant, pero si cream tea to, guys. So, si cream tea, mas medyo maputla siya kay ghost plant. Tapos, mas pinkish yung mga tips-tips niya. And, mas mas mafarina compared kay ghost plant. Ito naman si Ghosty, guys. Oh. Mga kamukha din sila ni Ghost Plant. Pero si Ghosty, mas sexier ang leaves ni Ghosty. Mas pa-curve. Ito yung Ghost Plant natin. Ayan. Ito si Ghost Plant and si Ghosty, kung maalala nyo. Ito yung mga naka-vertical garden sa greenhouse. So, kinat ko sila, guys. Tapos, ito, mga cuttings na to. Kaya, hindi sila masyadong woody or wala silang masyadong stem. Ito naman ang ating cheesecake. Still, mabait to si cheesecake sa lowland. Itong sa gilid mga cuttings. So, ayan. Makikita nyo may mga roots na. Ito, another cheesecake to, guys. And then, ito si Pink Rosa. Para siyang si Ghosty din, no? Pero si Pink Rosa, purplish siya. Parang combination ni Purple Haze and Ghosty. Yan yung mga nag-variegate by tawag dun. Ito naman RZ na mother plant. So, ito guys, to siya, Darly Sunshine. Hindi pa siya ganong stress kasi nag-repat ako sa kanya guys. Medyo maputla kasi kaya inilagay ko dito sa ROS. Ito naman si Chloe. Chloe na parang yung tinatawag nilang snow peach din na parang Chloe. Diba may snow peach na parang Murasaki. So, yan si Chloe. Ito ang ating RZ. Oh, kakalagay lang siya dito sa ROS. Kaya hindi pa siya gaanong makulay. So, mga spaces pa guys. As makikita ninyo, dagdagan pa natin yun doon. Ito sa gilid, ang ating Pots Pink and Orange Lover. Ito Orange Lover to guys. So, ito kasi sila, panay basa. Panay nababasa sila kasi panay ulan. So, ayan, medyo nawawala yung kulay nila, guys. So, mas maganda kung may mga pots pink kayo or orange lover. Naka-greenhouse para control yung water na natatanggap nila. Para ma-maintain ang kulay. Ito yung ating mga chantilly, mga kulubot-kulubot. Ito variegated na prima donna. Sa ROS, medyo lang siya guys, may mga bumps. And then look, yung flower ba to or baby? Kasi variegated din. Kaya yan, super pretty, super cute. Variegated din yung niya guys.
yung flower stalk or i-try natin itanim. Baka baby yun. Ito, napakalaking Floridity. Ito si Latte Rose na na-sunburn. Ito sila from greenhouse kasi. And then, ito lang si Moonstone yung hindi na sunburn nung inilipat ko sila sa greenhouse. Oh, simple lang si Moonstone, guys. Ano siya? Green lang pero pinkish yung tip. And then, ito sa taas, mga to guys, collection ng ating Pink Crew and Rubidona. Ayan, si Pink Crew, mas siya, mas slimmer yung dahon niya. And then, ito namang mga chubby-chubby na medyo, talaga siya, pa-wide yung rosette, si Rubidona. Ayan. Dati, guys, nahihirapan akong magpabuhay sa kanila kasi prone to fungus and prone to laga sila, guys. So, ang ginawa ko, pagdating nila galing sa Benguet, nagstay muna sila sa greenhouse ng mga 2 months yata yun. And hindi ko sila diniligan 1 month. So, panay roots, naglabasan yung mga roots. And then, tsaka ko na siya diniligan after 1 month doon sa greenhouse. And then, tsaka ko inilabas dito sa RLS after 2 months. And then, tingnan nyo. Yung mga butas, guys, sa baba, talaga siya. Binutasan ko siya ng additional na butas para hindi magstay yung water sa kanila. So, ito dito na side, meron pa din tayong mga Rubidona. Ayan. Kasi medyo addict tayo sa Rubidona. Especially now na nabubuhay na natin siya, guys. Ito naman si Egret Ice Cream. Si Korean Ice Cream kasi mas slimmer ang dahon. So, yun, Egret Ice Cream yung ID nun. And then, ito, favorite din natin to si Psyche. So, ayan, guys. So, diba? Parang Black Prince, pero siya, guys. Mataba ang dahon. And kapag naka-ROS, tatayo talaga yung mga rosette and nagko-close yung rosette. Hindi masyadong bumubuka ka since napakainit dito sa ROS. Walang bubong, guys. Nasa lang siya. Nasa labas ng fence. So, ayan yung setup nila. Ganyan. So, kapag tanghali, sobrang init yung natatanggap nila. So, din, tiyaga-tiyaga lang din kung paano natin ma-identify yung mga plants na nakaka-survive ng ROS. Dito naman na setup, more on pink champagne, and then ito glam pink. Pansin ko, guys, pagdating sa lowland, lumiit yung rosette ni glam pink. Ito si Kisses. Ayan. And then another pink champagne. Sobrang laki neto nung dumating dito. And then, nung in-ROS ko, naging slimmer yung niya, guys, rosette. Eto si Madiba. O, diba? Ang ganda ng kulubot nitong isang Madiba drops natin. Super curly ang kulubot. Ayan. Ayan, guys. So, nilalagyan ko sila ng Osmocote kasi pansin ko kapag nasa lowland na, liliit yung mga rosette nila compared nung pagdating nila from Benguet. Ito naman ang ating mga Dusty Rose. Nung nag-ROS ako neto, ayan, medyo maputla siya kasi sobrang init neto. Kapag nasa greenhouse kasi, mas purplish ang kulay ni Dusty Rose. Ito naman, guys, si Torres. Ayan. Medyo nasusunog siya minsan. Siguro kapag tanghali, guys, kaya nagkaka-scars. Ito si Gypsy. So, si Gypsy, guys, hirap buhayin nito. Kaya, nung nasa greenhouse. Kaya, ayan, nilagay ko na lang sa ROS. And feeling ko, type niya ang ROS. Kasi, siya, guys. Malaki, lumaki, nagpipink. Ito naman, nakalimutan ko yung ID niyan. Basta, maganda siya. Gwapa siya, guys. Si Craigie kasi yung isa neto. Nakalimutan ko. Ano ang ID niya. Pero alam ko yun. Nakalimutan ko lang. Ito si Chloe. Ayan. Si Chloe, mabilis mag-elongate, guys. Kaya kapag panay ulan, siya, sinisilong ko or kapag uminit na, nilalagay ko siya sa morning sun. Ito, avocado cream. So, avocado cream parang RZ na mataba.
And pink pa din yung mga tips niya kapag stress. Ito, California Sunset. Parang si Adolphe, pero ano siya guys, pandak yung leaves. Lucian. Kasi Glutenical. Glutenical and Bill Breaker, magkamukha guys. Yung Bill Breaker natin nandoon sa greenhouse. Ito, another clump na RZ, pero na sunburn. Ayan. May mga scars. Pero okay lang yan guys, kasi mapapalitan din naman yan ng mga new rosettes. Ito si Sky Beauty. Na ano to siya guys, natamaan. May mga bata na naglalaro dito, and feeling ko natamaan ng bola. Pero okay lang, kasi yung mga nanlagas, nagka-roots. Ito, cuttings ni Darly Sunshine. So, nag-start na siyang mag-ano guys, ma-stress. Cuttings ni Mendoza. Nag-elongate kasi, after cut, nilagay ko sa shaded na part ng garden, kaya medyo elongated. Pero ngayon, nilagay ko na siya sa ROS. Ito, another RZ guys, kasi si RZ napakabait. Ito si Marpin, or Pretty in Pink. Ma-compare nyo guys, yung Pretty and Pink natin sa greenhouse, super taba and very compact kapag morning sun. Ito kasi ROS na nasa labas ng fence, more on afternoon to sila na sunlight. Wala, ano siya, shaded kasi dito kapag morning. So, afternoon lang yung natatanggap nila. Kaya hindi sila ganun kataba. Papakita ko sa inyo ang greenhouse na ano guys, napakataba na morning sun. Yun si Pink Champagne, si si White Champagne, ito si Dark Blossom. Ayan. Yung center niya, nagda-dark yung center nun ng kanyang rosette. Ito naman, another. Balik tayo kay Moonstone. Ayan. So, may mga spaces pa dito sa ROS. And dagdagan ko pa, i-update ko na lang kayo kapag kapag puno na talaga dito na area guys. Hindi kasi ako masyadong naglalabas sa ROS ng mga halaman, kasi yung iba hindi sila pwede i-ROS, medyo sensitive. Kaya pili lang yung mga halaman natin na pwede sa ROS. Ayan. Ito nga nagkasakit, may mga bumps. Nag-spray na ako ng antifungal dyan guys, pero at least buhay siya. So, ito na guys. Ito yung kinat natin na, dito galing yung kinat natin na Ghosty and Ghost Plant. So, ito sila guys. So, ito yung mga morning sun. So, sa mga blessed na morning sun, yung mga source of light nyo dyan. O, ganyan yung itsura nila. Napakataba, compact, and medyo sila guys, pandak. Pero mataba. Mas gusto ko kapag morning sun na yun. Si Purple Haze. Sila guys? Pag morning sun kasi mataba. Tapos pandak, and very compact. Compared sa afternoon, medyo nag-elongate kaya humahaba yung mga stem. Humahaba yung mga rosette. Ito si Purple Haze. So, pag feeling ko guys, meron akong gustong patabain na mga halaman. Inalalagay ko lang dito sa greenhouse. Sa area ng greenhouse kung saan morning sun yung natatanggap. Ito si Aron Pay. O, tingnan nyo, diba? Maliit siya, pandak lang yung stem, pero mataba yung rosette. Ganyan kapag morning sun, guys. Ito si Ghosty. Diyan, mas makulay sila kapag morning sun. Ito si Pink Rosa. Kaya guys, yung mga plants ko, meron akong inalalagay doon sa ROS na afternoon. Meron din dito sa greenhouse na morning sun. Para ma-compare ko guys kung anong mga itsura. Ito guys, to siya, mga stem ni cheesecake dati na parang feeling ko namamatay. Nilalagay ko lang dito. O, 'di ba nabubuhay talaga sila kapag naka-morning sun, tapos maliit lang yung pot, ganito lang, less soil. Hindi sila masyadong naghahabaan. Ito si Bubble Gum. Ayan, mahirap to buhayin dati, pero ngayon feeling ko stable na to siya. Lang siya guys, medyo siya nag-loose pad or nag-leaching kasi inilagay ko doon sa loob na naka-direct talaga siya sa sunlight. So, ngayon, inilabas ko and then nilagay ko sa baba. Ito, Ghosty, Purple Haze, Marpin, Pretty and Pink. Ito yung nilalagay natin dito, ang feeling natin mamamatay na
So, tapos pinahahayaan ko lang, nabubuhay naman. Katulad nito. 'Di ba? Nagka-babies yung stem and then nabubuhay. Ito si Fanta. So, minsan may mga halaman talaga is ayaw nilang palagi silang tinitingnan. Dapat hayaan mo lang para mabuhay sila. Ito si Adolphi dito sa baba. Medyo ano siya, 'di ba elongated kasi nasa baba, pero pinkish yung dahon niya. Kung gusto niyo parang mag-trailing or parang humaba yung stem, ilagay niyo sa medyo bright shaded para ano siya, nagre-reach out talaga siya sa sunlight. Kaya humahaba talaga yung ano niya guys, stem. Ako kasi hindi ako fan sa mga nagti-trail. Mas gusto ko yung pandak na compact. Ito Choco Soldier. Mga cuttings lang to guys. Meron tayo dong teddy bear isa. Ito cutting or dito galing yung biltana natin doon sa ROS, 'di ba? Naparami natin. Yun yung mother niya. 'Di ba? Maliit pa ang mother compared sa mga cuttings. Ito flapjack and mother of millions or mother of thousands. Meron pa tayong alagbate dyan, guys. Ito ano to siya? Si Avant-Garde. Ayan. Nilabas ko na lang. Magkatabi sila ni Bubblegum. Kasi pareho silang nag-bleaching. Dapat kasi si Avant-Garde pinkish yan, guys, na mamula-mula. So, ilagay muna natin sa shaded dito sa labas, sa baba, para medyo matabunan siya ng mga plants na sa taas. Para ano siya, guys, sana mawala yung bleaching niya. Ito mga Korean rosette, pakalbo na to guys, pero siya, nag-start na naman siyang mag-bloom. So, pasilip dito sa loob kasi, para hindi na humaba yung video natin. Ito na yung mga plants natin sa loob. Ito si parang piebalding. Ayan sila guys. Healthy, buhay pa naman sila. Ito mga morning sun lang yung natatanggap. Favorite ko dito si Crispate Beauty. Ayan, mabait si Crispate Beauty guys. O, nag-pro pa ako. Tapos madali lang siyang nagka-roots. Ayan. Diba? Hopefully, magka-pops na yun. So, dito lang muna guys ang ating video for today. God bless. Don't forget to subscribe to our channel for more updates on my succulents and cactus collection. Bye-bye!